Bawa kwartawab shalanawa. Bawa kwartawab shalanawa. Aba Yahawa Shabasamayam. Aba Yahawa Shabasamayam. Salaka lanawa. Salakala nawa. Ail kataa yanawa. Ail kataal yanawa. Sasatap at kataa yanawa. Sa satap at kataal yanawa. Kal halal hawad la aba Yahawa lahayam. Kal halal hawad la aba Yahawa lahayam. Basa masyayak kihawasay. Bahasya masyayak Yahushai. Bahasam raw kakadas. Bahasam raw katadas. Yaman. Yaman. Praise Aba Yahawa. Okay, nandito na tayo sa chapter 82 And and 83. The book of Jasher will be our study. Malapit na tayo matapos hanggang chapter 91 lang. Okay, basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 82, verse 1 to 37. At ang mga anak ni Israel ay umalis sa Rephidim at nagkampo sa ilang ng Sinai. Sa ikatlong buwan mula nang sila'y umalis sa Ehipto. Nang panahong iyon ay dumating si Reuel na Midianita, na biyanan ni Moses, kasama si Zipporah na kanyang anak na babae, at ang kanyang dalawang apo na lalaki, at kasama rin ang sambayan ni Reuel, sapagkat nabalitaan niya ang mga kababalaghang ginawa o kababalagan ni Yahawa na kanyang ginawa sa Israel, na iniligtas niya sila mula sa kamay ng Ehipto. Okay. So, ang biyanan ni Moses na si Reuel ay nakabalita sa pangyayari. Kasi si Moses, hindi na siya dumaan doon sa biyanan niya para daanan niyang asawa niya, dalawang anak ng lalaki. Dire-diretso na sila, papuntang Kanaan. Nakadaan sila sa Mount Sinai. So, si Reuel na ang nag-initiative. Puntahan natin yung asawa mo. Mukhang kinalimutan ka na yata. Buong sambayanan natin. Kasi ang tindi himala ni Yahawa sa Israel. Biro mo. 10 salot. Pag 10, namatay ang mga panganay. Tapos, yung tumawid sila sa dagat, naging 12 highway na dumaan ang mga bawat tribo. Tapos, lumusob ang mga Egyptian, patay lahat. Na nalunod sa dagat. So, pumunta. So, ngayon, anong sunod nangyari? Basa. At si Reuel ay naparoon kay Moises sa ilang kung saan siya ay nagkakampo, kung saan naroon ang bundok ng Alahayam. At si Moises ay lumabas upang salubungin ang kanyang biyanan ng may malaking karangalan. At ang buong Israel ay kasama niya. At si Reuel at ang kanyang mga anak at ang mga apo ay nanatili sa gitna ng mga Israelita ng maraming araw. At nakilala ni Reuel ang Yahawa mula sa araw na iyon. At sa ikatlong buwan mula nang umalis ang mga anak ni Israel sa Ehipto, sa ika-6 na araw nito, ibinigay ni Yahawa sa Israel ang 10 utos sa bundok Sinai. Okay, nakilala ng lubos ni Reuel, biyanan ni Moses, si Yahawa. Kasi doon na siya, sumama na siya sa mga Hebrew-Israelite mga Israelita So doon niya nakilala. Ibig sabihin, nung araw, medyo kilala lang. Pero dito, kilala niya si Yahawa. Kasi nakita yung himala na ito yung totoong alahayam. Hindi yung alahayam lang na mga huwad, mga piki. Ito, totoo talaga to. So, yan. Okay. Ngayon, tuloy tayo. At narinig ng buong Israel ng lahat ng mga utos na ito. At ang buong Israel ay labis na nagalak sa Yahawa ng araw na iyon. At ang kaluwalhatian ni Yahawa ay nanahan sa bundok Sinai at tinawag niya si Moses. At si Yahawa ay dumating sa gitna ng isang ulap at umakyat si Moses sa bundok Sinai. At si Moses ay nasa bundok ng 40 araw at 40 gabi.
Hindi siya kumain ng tinapay at hindi uminom ng tubig at tinuruan siya ni Yahweh ng mga palatuntunan at mga kahatulan upang ituro sa mga anak ni Israel. Okay, si Yahweh, Fasting kasi. nakita ni Moses sa pamagitan ng ulap. Sa pamagitan ng ulap yon. So, hindi talaga mukhaan. So, yon ang nangyari kung saan nakausap ni Moses si Yahweh, at ang nakita niya, ulap lang. At narinig ang mga salita ni Yahweh. At binigay yung 10 Commandment. At si Moses doon, nag-ayuno, walang kain, tubig at saka tinapay. 40 days and 40 nights. Yan talaga ang ng fasting nila. Naalaala ko rin to sa Zamboanga City ako Nakadaan ako ng 40 days and 40 nights fasting. Tapos, matindi pa naman dahil December yon, nag-ayuno ko. Nagkainan sila sa baba. Si Kantor ang bahay namin. Sabi niya sa anak ko, si Cheryl, Daddy, baba ka, ipag-pray mong pagkain namin. Huh? Sabi ko, wag mo akong tuksoin, ha? Wala na akong kain-kain, tapos papakita mo ang sarap ng mga niluto nyo, tapos ako manalangin. Bakit? Kayo na manalangin doon, wag ko kung disturbohin dito sa taas. Tukso yun para matigil ang fasting ko. Pero sa kalooban ni Abba Yahweh, natapos ko talaga yon. Pero ano pa ko doon, Babylonian pa ko. Hindi pa ako bishop yung panahon na yon, pastor pa ko ng Babylonian. 40 days and 40 nights. Ang Christianity. Okay, tuloy tayo. Basa. At isinulat ni Yahweh ang 10 utos na kaniyang iniutos sa mga anak ni Israel na nakasulat sa 2 tapyas na bato. At ibinigay niya kay Moises upang iutos sa mga anak ni Israel. At sa katapusan ng 40 araw at 40 gabi, nang matapos magsalita ang Yahweh kay Moises sa bundok Sinai, ay ibinigay nga ni Yahweh kay Moises ang mga tapyas na bato at isinulat ng daliri ng alahayam. At nang makita ng mga anak ni Israel na naghihintay kay Moises na bumaba mula sa bundok, ay nagtipon sila sa paligid ni Aaron at nagsabi, tungkol sa lalaking ito na si Moises, ay hindi namin alam kung ano ang nangyayari sa kaniya. Itong mga Hebrew Israelite na inip, May inip. 40 days 40 nights. Bumalik, ano kayo nangyari kay Moses? Na hindi naman bumalik. Nainip sila. Kasi yun ang nagdala sa kanila From Egypt to papuntang Canaan. The Promised Land. Nainip sila. Ngayon, may utos sila kay Aaron. Okay, tingnan natin. Anong inuutos nila? Ngayon nga'y bumangon ka, igawa mo kami ng isang alahayam na mangunguna sa amin upang hindi kami mamatay. At si Aaron ay labis na natakot sa bayan. At inutusan niya silang magdala sa kanya ng ginto at ginawa niya itong isang binubong guya para sa bayan. At sinabi ni Yahweh kay Moises, bago siya bumaba mula sa bundok, bumaba ka, sapagkat ang iyong bayan na iyong inilabas mula sa Ehipto ay nagpakasama na. Ito pala si Aaron, medyo may kaduwagan. Okay. Hindi, walang kamay bakal. Natakot siya sa mga Hebrew Israelite So, sumunod din. Sabi ng mga Hebrew Israelite, gawaan mo kami ng Lahayam. isang alahayam. Grabe. Grabe, no? Oo. Ngayon, ito si Aaron, sige, yung mga ginto dyan, mga gawin natin, gumawa siya ng, yung binubong guya. Okay, tuloy tayo. Gumawa sila para sa kanilang sarili ng isang binubong guya at yumukod dito. Ngayon nga iiwan mo ako upang aking lipulin sila mula sa lupa sapagkat sila isang bayang matigas ang ulo. At si Moses ay nakiusap sa Yahweh at siya ay nanalangin sa Yahweh para sa bayan.
dahil sa guya na kanilang ginawa. At pagkatapos ay bumaba siya mula sa bundok at nasa kanyang mga kamay ang 2 tapyas na bato na ibinigay sa kanya ng alahayam upang iutos sa mga Israelita. At nang malapit na si Moses sa kampo at nakita niya ang guya na ginawa nilang alahayam, ay nag-alab ang galit ni Moses, ay binasag niya ang 2 tapyas na bato sa paanan ng bundok. Yan, yung tapyas na bato, doon nakasulat yung 10 Commandment eh. Ngayon, tingnan mo ha, anong sabi ni Yahweh? Gumawa sila para sa kanilang sarili ng isang binubong guya. At yumuko dito. Ngayon nga'y, iwan mo ako upang aking lipulin sila mula sa lupa sapagkat sila isang bayang matigas ang ulo. O, ganun ang galit ni Yahweh eh. Lilipulin ko. Mabuti lang, sabi ni Moses, at si Moses ay nakiusap sa Yahweh, at siya ay nanalangin sa Yahweh para sa bayan, dahil sa guya na kanilang ginawa. At pagkatapos ay bumaba siya mula sa bundok, at nasa kanyang kamay ang 2 tapyas na bato. Galit si Yahweh eh. Pero mo, sa kabila ng matinding mga himalang ginawa niya, nainip lang sila na hindi nakabalik agad si Moses, yung mga Israelita, gawaan mo kami ng ibang alahayam. Grabe na. Pasaway eh. Kita mo, pasaway talaga. Ang mga rimnanin, ganun din eh, mga double karay. Ano kaya ang naisip ni Aaron? Bakit baka pa yung ginawa? Sumunod siya. Takot siya. Kasi ito si Aaron, Baal. parang mahina ang leadership niya. At takot siya sa bayan eh, sa mga Hebrew Israelite eh. Baka pa talaga. Sunod-sunod, hindi katulad kay Moses, matapang si Moses eh. Okay, tuloy tayo. Grabe. At nang dumating si Moses sa kampo, ay kinuha niya ang guya, sinunog sa apoy at giniling hanggang sa maging pinong alabok at nilagyan ng tubig at ipinainom sa mga Israelita. At sinabi ni Moises sa mga anak ni Israel, sa lahat ng panig kay Yahweh ay lalapit sa akin, at kayong mga lumapit sa akin ay papatayin ninyo ang lahat ng mga hindi panig kay Yahweh. At may namatay sa bayan sa pamamagitan ng espada ng isa't isa. May 3,000 lalaki na panig sa Diyos-Diyosang guya. At kinabukasan, sinabi ni Moses sa bayan, aahon ako sa bundok ni Yahweh, marahil ay makapagbabayad na ako ng kasalanan para sa inyong mga kasalanan, ng inyong kataksilan sa Yahweh. Tingnan mo yung leadership ni Moses. Nagalit si Moses. Anong ginawa na si Guya? Tinunaw. Naging abo. Lagyan tubig. Tapos, gilagyan tubig, pinainom. Inumin ninyo to. Pinainom. Sabi niya, sinong panig kay Yahweh? Dito. Yung hindi panig ni Yahweh, kayo ang panig ni Yahweh, patayin nyo sila. 3,000 ang napatay. Tingnan mo. Walang utos ni Yahweh yon, initiative lang ni Moses yon. Dahil kay Yahweh nga, lipulin lahat eh. Nagpakaawa nga si Moses na wag naman. Pero si Moses, gumawa siya ng diskarte. Ang panig kay Yahweh dito. Patayin niyo ang hindi panig sa Yahweh. Pinapatay. 3,000 ang napatay. Nagdubol kara lang yun, ha? Sa atin, di pwede, tiwalag lang. Preso ta. Kung panahon sa Israelita yan, panahon ni Israel, si nanay at saka si Nick, patayin talaga yan. Atay na. Mga pasaway, dubol kara. Isama na natin si Crisanta sa Caloocan. Tiwalag din ni Charmel Boy, Bishop Charmel Boy Alima doon. Si Crisanta, isang tiniwalag niya doon. Ako, 2 na dito.
Ganyan, no? Sabi ni Moses, itong guya, tunawin natin. Naging alabok na. Laging tubig, inumin niyo. Ganon. Ang panig kayawa dito, ang hindi panig kayawa, patayin ninyo sila. Yan ang tapang. Si Aaron wala, susunuran, mahina ang leadership ni Aaron. Gumagawa pa. Gumawa pa, sumunod pa. Si Baal agad naisip niya, no? Maliit na baka. So, din to si Aaron, eh. So, tuloy tayo. At muling umakyat si Moises sa bundok ni Yahweh at nanatili siyang kasama ni Yahweh sa loob ng 40 araw at 40 gabi. At sa loob ng 40 araw at 40 gabi ay nakiusap si Moses kay Yahweh para sa mga anak ni Israel na patawarin sila sa kanilang pagsamba sa ibang alahayam. At dininig naman ni Yahweh ang panalangin ni Moses. Nang magkagayoy, nagsalita ang Yahweh kay Moses para sa mga anak ni Israel na dapat sundin ang kanyang mga kautusan. Yan. Dapat sundin ang kanyang kautusan. So, hindi talaga matino ang isang tao na double kara pagdating ng Saturday, samba o Abay Hawa, Alhayam, Masyayak Yawasay. Pagdating ng Sunday, Lord God, Jesus Christ, God, Panginoon. Dapat ganun, tiwalag yun eh. Walang panindigan, walang panampalatayang katinuan. Tapos maghanap pa ng katarungan. Ang katarungan dyan, sa Israel pa yan, dapat patayin ka na eh. Okay lang nga, panahon dito sa utos ni Pablo. Tiwalag. Sabi na Apostol Pablo, tiwalag lang yung mga pasaway sa assembly. So yan. Okay, tuloy tayo. At iniutusan ni Yahweh si Moises na gumawa ng 2 tapyas na bato at sinusulat ni Yahweh ang 10 utos para sa mga anak ni Israel. At si Moises ay kasama si Yahweh sa loob ng 40 araw at 40 gabi. At tinuruan siya ni Yahweh ng mga palatuntunan at mga kahatulan upang ituro sa Israel. At iniutos sa kanya ni Yahweh tungkol sa mga anak ni Israel na gumawa sila ng isang santuaryo para sa Yahweh upang ang kanyang pangalan ay manatili roon. At ipinakita sa kanya ni Yahweh ang wangis ng santuaryo at ang wangis ng lahat ng mga kagamitan nito. Yan. Kompleto. Talagang tinuruan talaga si Moses ni Yahweh na anong dapat gawin. Kautusan at saka yung kahatulan na dapat ito hatulan, patayin. Ito, kautusan. Pag hindi sumunod, patayin. Ito, gawa kayo ng sanktuaryo. Pinakita pa ang wangis para ito ang gagawin. Okay, tuloy tayo. At sa katapusan ng 40 araw ay bumaba si Moses mula sa bundok at ang 2 tapyas na bato ay nasa kanyang kamay. At lumapit si Moises sa mga anak ni Israel at sinabi sa kanila, ang lahat ng mga Israelita o salita ni Yahweh at ituro niya sa kanila ang mga batas, mga palatuntunan at mga kahatulan na itinuro sa kanya ni Yahweh. At sinabi ni Moses sa mga anak ni Israel, ang salita ni Yahweh na dapat siyang gumawa ng isang santuaryo upang ang Espiritu ni Yahweh ay manirahan sa gitna ng mga anak ni Israel. Yung Espiritu lang ni Yahweh, ipito namang Spirit niya eh. Manirahan doon sa sanctuaryo. Kasi ang first personality ni Yahweh, higanti, nakaupo doon sa trono sa heaven. Ito yung isang Yahweh na kasing laki lang natin, ay yun, nagpakita kay Moses, pero sa pamagitan ng ulap. Kay Abraham, talaga nakita ang personality.
At saka kay Adan. Pero kay Moses, ulap lang. Ngayon, tuloy tayo. At ang bayan ay nagalak ng lubos sa lahat ng kabutihang sinalita ni Yahweh sa kanila sa pamamagitan ni Moises. At kanilang sinabi, gagawin namin ng lahat ng sinalita sa iyo ni Yahweh. At ang bayan ay tumindig at naghandog ng masaganang mga handog sa santuaryo ni Yahweh. At ang bawat isa ay nagdala ng handog sa Yahweh para sa gawain ng santuaryo at para sa lahat ng paglilingkod dito. Yan, tinuruan na sila na maghandog. Masunurin tong mga sumunod. Okay, tuloy tayo. At ang lahat ng mga anak ni Israel ay nagdala ng bawat isa ng lahat ng kanyang ari-arian para sa gawain ng santuaryo ni Yahweh. Ginto, pilak, at tanso, at lahat ng bagay na magagamit sa santuaryo. At ang lahat ng mga matatalinong tao na bihasa sa paggawa ay dumating at ginawa ang santuaryo ni Yahweh. Ayon sa lahat ng niutos ni Yahweh, bawat isa sa gawaing kanyang ginawa, at ang lahat ng mga matatalinong tao ay gumawa ng kasangkapan nito. At lahat ng mga sisidlan para sa banal na paglilingkod, gaya ng iniutos ni Yahweh kay Moises. Pastor Richard, kapag nandoon ka pala nung kapanahon na yon, isa ikaw na tumulong paggawa ng sanktuaryo. Banday kami dalaw ni Pastor Buddy. Kasama si Pastor Buddy. Ang gumawa ng sanktuaryo eh. Ang sabi pa nga, matalinong tao. Gumagawa ng sanktuaryo. O yan. Yung gumagawa pala ng gano'n, ang tawag pala, matalinong tao pala. Matatalinong tao. Oo, matatalino. Kahanay tayo ng architect. Tuloy. At natapos ang santuaryo ng tabernakulo sa katapusan ng 5 buwan. At ginawa ng mga anak ni Israel ang lahat na iniutos ni Yahweh kay Moises. At ipinakita nila ang santuaryo at ang lahat ng kagamitan nito kay Moises. Ayon sa larawang ipinakita ni Yahweh kay Moises. Gayon din ang ginawa ng mga anak ni Israel. At nakita ni Moises ang gawain. At narito, kanilang ginawa ayon sa iniutos sa kanya ni Yahweh. At binasbasan sila ni Moises. Binasbasan sila. Kasi wala na yung pasaway eh. Yung double kara, pinatay na eh. 3,000, mahigit. Pinagpala na sila. Yung mga matitino na ito natira eh. Kumbaga noong panahon, wala nang Nick. Wala nang Nanay Marciana. Kasi matino na ang natira. Grabe. Ang ikalawang aklat ni Jaser, Kabanata 83, verse 1 to 43. At ng 12 buwan, ng 23 buwan ng buwan, kinuha ni Moses si Aaron at ang kanyang mga anak at binihisan niya sila ng kanilang mga kasuotan at pinahiran sila ng langis at ginawa sa kanilang ayon sa iniutos sa kaniya ni Yahweh. At iniaalay ni Moses ang lahat ng handog na iniutos sa kanya ni Yahweh ng araw na yaon. Pagkatapos, kinuha ni Moses si Aaron at ang kanyang mga anak at sinabi sa kanila, 7 araw kayong mananatili sa pintuan ng tabernakulo, sapagkat ganito ang iniutos sa akin. Dalawang anak ni Aaron ay maging High priest. Punong saserdote. Mga saserdote. Sa Hebrew yan, ang tawag dan kahan. Kahan. Tuloy tayo. At ginawa ni Aaron at ng kanyang mga anak ang lahat ng iniutos sa kanila ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. At nanatili sila sa pintuan ng tabernakulo ng 7 araw. At ng 8 araw, na siyang unang araw ng unang buwan, sa 2 taon mula nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto,
Itinayo ni Moses ang sanktuaryo at inilagay ni Moses ang lahat ng kagamitan ng tabernakulo at lahat ng kagamitan ng santuaryo at ginawa niya ang lahat ng iniutos sa kanya ni Yahweh. At tinawag ni Moses si Aaron at ang kanyang mga anak. At inihandog nila ang handog na susunugin at ang handog dahil sa kasalanan para sa kanilang sarili at sa mga anak ni Israel, gaya ng iniutos ni Yahweh kay Moises. So yung panahon na yan ay talagang maghandog talaga ng mga hayop. Yan. Kasi ang pinakahuling handog, si Yahweh mismo, nagkatawang tao, Yahweh siya ang huling handog. Pero itong panahon na yan, talagang maghandog ng hayop. Okay, tuloy tayo. Nang araw na iyon, ang dalawang anak ni Aaron, si Nadab at si Abiho, ay kumuha ng kakaibang apoy at iniharap sa Yahweh na hindi niutos sa kanila. At isang apoy ang lumabas mula sa harap ni Yahweh at nilamon sila. At sila'y namatay sa harap ni Yahweh ng araw na iyon. Nangyari nga ng araw na natapos ni Moses ang pagtatayo ng sanktuaryo. Ang mga prinsipe ng mga anak ni Israel ay nagsimulang magdala ng kanilang mga handog sa harap ni Yahweh para sa pagtatalaga ng dambana. At inihandog nila ang kanilang mga handog, bawat prinsipe sa isang araw, isang prinsipe sa bawat araw sa loob ng 12 araw. Si Yahweh talaga stricto. Pero mo pag hindi masunod ang kanyang instruction, itong dalawa anak ni Aaron, si Nadab at saka si Abiho, gumawa sila ng, hindi naman utos yun ibang apoy ginamit nila Hamon tuloy sila. Lamon sila sa apoy. Namatay. Patay. Ganun katindi. Si Yahweh talaga, pag hindi mo sundin ang instruction ko, papatayin talaga kita. Ganun ka. That's why na tayo, sa ating paglilingkod, ingat na ingat tayo. Sa ating paglilingkod, kailangan sumunod talaga tayo. Kasi pag hindi, pero dahil ano ka naman, bihi ka naman ni Hawa, langit, kaya lang, either sa bangkita ka ilagay o sa parang, walang mansion talaga. Kasi pasaway Masaya pa rin. Tapusin na niya ang kaarawan mo dito sa lupa. So, yan ang mangyayari. That's why na tayo, para may reward sa langit, Uwiin na. talagang maglilingkod ng maayos. Matindi pa nga dito sa panahon ni Yahweh siya na dahil sa aking pangalan, maraming napupuot sa inyo. Gagawin pa kayong masamang tao. Pero magalak kayo, matuwa dahil malaki ang gantimpala niyo sa langit. Na kung maraming baser tayo sa sinisiraan tayo para tuloy tayong ginawang anong sabi doon? Yung namatay na i-disciple ka pala na para tayong ginawang masama tayo. Pero alam ko, nasa third heaven siya, doon lang banda sa north, sa Hades. North. Pastor Romel. Nasa north side. Yapusin lang ninyo yung mga Biblia na yan. At sundin, automatic langit kayo. Kung pag-reservation ninyo, yun naka-intiro sa inyo. Ay, may alam. So, yan. Pinayuin na siya kagad ng Yawa kasi Si nag-chat akin, si Cesar Hermoines, sabi niya, Art, grabe. Grabing mga batikos, mga paninira sa akin, talagang nandoon. Sabi niya, mas maganda yun, may reward sa langit. Malaking gantimpala mo doon. Na kung matakot ka maghayag salita, pigilan mo na wala kang reward, bangkita ka. Mas maganda ng maraming maninira sa iyo Sisiraan ka, gawin kang masama dahil sa pangangaral mo. Kung ayaw mong makarinig ng ganong salita, pambangkita ka lang talaga. O pangparang ka, wala kang mansion. Takot kang batikusin sino bang takot dito? Mayroon ba? Okay, tuloy tayo. Bahala sila dyan. At lahat ng handog
na kanilang dinala. Bawat isa sa kanyang araw, isang pilak na pingga na may bigat na 100 at 30 siklo. Isang pilak na mangkok na 70 siklo ayon sa siklo ng sanktuaryo. Kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis bilang handog na harina. Isang kutsara na may bigat na 10 siklo ng ginto na puno ng insenso. Isang batang toro, isang lalaking tupa, isang kordero ng unang taon bilang handog na susunugin, at isang lalaking kambing bilang handog dahil sa kasalanan, at bilang hain na handog pangkapayapaan, 2 baka, 5 lalaking tupa, 5 lalaking kambing, 5 kordero ng unang taon. Tag-isang taon. Oo. So, noong kapanahonan, ganun talaga ang ginawa para sa kaligtasan eh. Pero mabuti na lang, salamat kay Yawa siya. Yahweh na siya na huling handog. Kasi kung walang huling handogs, ito pa rin tayo. Nako, Ginawa pa natin. bibili tayo dito. Mumurog, Mga tupa, mumubray baka, na tayo sa kambing. baka niyan. Kaya tupa. Mahal pa Eh, naman paano kilo. yung mahirap? Hindi siya Wala, makapaghandog. ay offering. Nga lang. So, ganun. Biro mo, may Mag-alaga. instruction. Kailangan sundin na instruction. Mag-alaga tayo ng kambing. Okay, tuloy tayo. Ganito ang ginawa ng 12 prinsipe sa Israel araw-araw. Bawat lalaki sa kanyang sariling araw. At pagkatapos nito, ng 13 araw ng buwan, ay iniutos ni Moises sa mga anak ni Israel na ipagdiwang ang Paskwa. At ipinagdiwang ng mga anak ni Israel ang Paskwa sa kanyang kapanahunan sa 14 na araw ng buwan. Gaya ng iniutos ni Yahweh kay Moses. Gayon din ang ginawa ng mga anak ni Israel. At ng 2 buwan ng unang araw ni Yaon, ay nagsalita ang Yahweh kay Moises na sinasabi. Yan. So, unang buwan sa taon at pitsa 14. Yan ang Paskwa. So, Abib, 14. Kasi unang buwan ay Abib o Nisan. Dalawang pangalan, either Abib o Nisan. Ngayon, pagdating ng 14, yan ang Paskwa. Paskwa. Yung unang araw sa Abib, yan ang New Year. So, ang New Year kasi doon, ang unang araw sa buwan, New Moon. So, ngayon, New Moon tayo ngayon, December 20, Happy New Moon, at the same time ay Happy Feast of Dedication o Hanukkah. Nagsimula ang Feast of Hanukkah o Feast of Dedication noong December 14 up to December 22. Ngayong Martes. So, we are now in the Feast of Hanukkah o Feast of Dedication. So, ngayon, New Moon. Ngayon, tuloy tayo. Bilangin mo ang mga ulo ng lahat ng mga lalaki sa mga anak ni Israel mula sa 20 taong gulang pataas. Ikaw at si Aaron na iyong kapatid at ang 12 prinsipe sa Israel. At ginawa nga ni Moises at ni Aaron, at si Aaron ay naparoon kasama ang 12 prinsipe ng Israel. At kanilang binilang ang mga anak ni Israel sa ilang ng Sinai. At ang bilang ng mga anak ni Israel ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang mula 20 taon gulang pataas ay 603,550. Ngunit ang mga anak ni Libe ay hindi kabi o binilang kasama ng kanilang mga kapatid na mga anak ni Israel. O, yan. Bukod si Libe. Okay, tuloy.
At ang bilang ng lahat ng mga lalaki sa mga anak ni Israel mula sa 1 buwang gulang pataas ay 22,273. At ang bilang ng mga anak ni Libe mula 1 buwan gulang pataas ay 22,000. At inilagay ni Moses ang mga sasardote at mga Libita, bawat isa sa kaniyang paglilingkod at sa kaniyang pasanin upang maglingkod sa sangtuaryo ng tabernakulo gaya ng iniutos ni Yahweh kay Moises. At nang 20 araw ng buwan, ang ulap ay umalis mula sa tabernakulo ng patotoo. O yan. So, ang lahi ni Levi, yan ang nakuhang saserdote o mga kahan. So, yan ang maglilingkod doon sa tabernakulo. Okay, tuloy tayo. Nang panahong iyon, ang mga anak ni Israel ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay mula sa ilang ng Sanay. At sila'y naglakbay ng 3 araw. At ang ulap ay nanatili sa ilang ng Paran. Doon, nagningas ang galit ni Yahweh laban sa mga Israelita. Dahil sa kahirapan, ay nagrereklamo sila at kanilang minungkahi ang Yahweh sa paghingi sa kanya ng pagkain na karne. Dahil nagsawa na sila sa mana na tinapay mula sa langit. At dininig ni Yahweh ang kanilang tinig at binigyan sila ng karne na pagkain na kanilang kinain sa loob ng 1 buwan. Oh, mga pugo yun. Mapugaw. Oh, sa Bisaya yun, yung mga Maya, no? Buntog. Buntog. Buntog ba? O buntog. Umbok. Yung lumipad ni gato. Magulat. Oh, buntog. Walang Iba pa lang Maya. Walang buntot Yung yun. walang buntot na bilog. Ganito kalaki. Oh, yan. Pugo, buntog, or Nagreklamo sila, nasawa sila sa tinapay na galing sa langit. Ilibre na nga sila. Walang hiya talaga. Gusto mga pasaway nga eh. Pahit talaga. Gusto yung karne. Binigyan naman ni Yawa, 1 buwan lang. Eh nga, after 1 month, tingnan natin nung reklamo niya ba sila. Okay, tuloy. ngunit pagkatapos nito, ang galit ni Yahweh ay nag-alab laban sa kanila. At sinaktan niya sila na umulan ng apoy at marami ang namatay. At sila ay nilibing doon sa lugar na iyon. At tinawag ng mga anak ni Israel ang lugar na iyon na Kibrot, Hataaba. Dahil doon nila inilibing ang mga taong sakim sa karne. At sila'y umalis mula sa Kibrot, Tahaba o Taaba. Hataaba. At nagkampo sa Hasirot na nasa ilang ng Paran. At habang ang mga anak ni Israel ay nasa Hasirot, si Moises ay nag-asawa ng taga-Kusita at nagsalita si Aaron at si Miriam laban kay Moises. At sa galit ni Yahweh ay nag-alab laban kay Miriam dahil sinabi ni Miriam, siya lang ba ang kinakausap ni Yahweh at hindi sa atin? At siya ay nagkasakit ng kitong na maputi na parang niebe. Okay, dito muna tayo sa mga Israelitang pasaway na hindi satisfied sa tinapay mula sa langit eh. Gusto niyang karne. Pinaulanan sila ng apoy. Napatay. Hindi na nga sila ginutom kasi may tinapay na mga galing sa langit eh. Reklamo pa. Reklamo pa, gusto na karne. Patay. O ganun katindi si Yahweh. That's why na tayo dito, hindi tayo magreklamo kung ano lang nabigay sa atin. Salamatan natin, Abayaba, thank you. Kahit ano lang to, toldok lang to. Ibig sabihin toldok, period. As in, naalaala ko yung nagsimula ako ng pagpastor doon sa Mindanao. Grabe talaga. Asin lang ang ulam. Yan ang sabi na toldok. Toldoks. Basta may kanin lang, oh.
Tiniis ko talaga. Punta Payat na ako noon eh. nagtubig. Kung payat si Palito, mas payat pa ko kay Palito. Noon. Confidence pa naman. Tiniis ko. Yun pala dahil may plano pala si Hawa sa akin eh. Na yung tayo palang gagamitin mag-interpret na mabalik ang kanyang lingwahe. Biro mo yung nadaanan, pero dito may bahay ko, reklamo. Reklamo na yung doon, kami mag-away, reklamo. Sabi niya, graduate ka naman ng college, bakit di ka magtrabaho? Mabubuhay ka ng pastor na ilan lang offering ng mga membro. Wala na tayong pambili ulam, puro na lang kanin na lang. Pero dito, reklamo sa karne, anong ginawa ni Hawa? Pinaulan na po. Pinaulan na ako eh. Pero ito, isang issue dito. Si Moses, nag-asawa ng taga Kusita. Nahari siya dati sa Kusita eh. Ng 40 years. Binigyan niya siyang asawa. Minana ang karian, minana din ang asawa. Ayaw. Nasawa ni Haring, ano yon? Haring, kalimutan ko pangalan yung hari. Hindi talaga tinanggap ni Moses. Si Adonias yung babae. Yung Reyna eh. Juicy. Kisiano yun, Kisiano. Pero, nag-asawa siya uli. May asawa na siya si Sipura eh. Nag-asawa siya uli. Nagsalita. Miriam. Nagsalita si Aaron at si Miriam laban kay Moses. At sa galit ni Yahweh, saan nagalit si Yahweh? Kay Moses ba? Sa dalawa. Kay Miriam at kay Aaron. Itong tuloy. Aaron. Pero nagdagdag pa kasi bunganga to si Miriam eh. Kasi kinitong si Aaron, Wala. nagalit lang nga nag-asawa siya uli, pero tama na, hindi na siya, wala na siyang salitang binitawan. Si Miriam nagsalita pa. Bakit siya, si Moses lang ba kinausap ni Hawa? Bakit hindi sa atin? Kinitong siya. Pero yung nag-asawa si Moses, nagsalita yung dalawang kapatid niya. Si Miriam kasi yung nag-prophecy doon na Ulit po. ipanganak ng isang bata nga magdala ng mga Hebrew Israelite pabalik sa bansang Kanaan. Si Miriam kasi yun eh. Na ibig sabihin na, bakit siya lang ba kinausap? Ako nga nag-prophesy noon eh. Na ipanganak, dasway na yung papa ko, hiniwalan si mama dahil magkaanak kasi pag magkaanak lalaki, ihulog lang sa ilog. Ngayon, tapos sabihin siya lang ba kinausap? Medyo may katuwiran rin po si Miriam. Pero nagyabang siya. Si Aaron din, may asawa ka na nga, nagdagdag ka pag-asawa. Gubot ka ron to. Medyo gubot sila doon eh. Kusita now. Kusita ka na negra. Kasi na kayo mga babae, huwag kayo magbubot, baka mapareho kayo ni Miriam. Ayaanan nyo kung gusto ng husband nyo. Huwag mo reklamo. Yan. Ito nangyari kay Miriam, tuloy tayo ha. Ano nangyari? Sige. Ay siya'y kinulong sa labas ng kampo sa loob ng 7 araw hanggang siya'y gumaling sa kanyang kitong. At ang mga anak ni Israel ay umalis mula sa Haserot at nagkampo sa dulo ng ilang ng Paran. Nang panahong iyon, ang Yahweh ay nagsalita kay Moises na magpadala ng 12 lalaki mula sa mga anak ni Israel, isang lalaki sa bawat lipi, upang pumunta at galugarin ang lupain ng Kanaan. At sinugo ni Moises ang 12 lalaki, isa sa bawat tribo, at sila'y naparoon sa lupain ng Kanaan upang magsaliksik at suriin ito. At kanilang ginalugad ang buong lupain mula sa ilang ng Sin hanggang sa Rechob, kung saan patungo sa Hamot. Okay, balik tayo kay Miriam ha. 7 araw lang pala si Miriam, kinitong. Tapos, Gumaling agad. gumaling naman. Pinatikim lang. Pinatikim ng 7 araw na Kulong. kulong siya doon sa labas.
sa kampamento. Kasi nagbunga nga kasi. Itong araw muna yan. Hindi nga nagreklamo si Sipora eh. Sawa niya eh. Pati mga anak na ni Moses, si Eliezer at saka si Gersom. At saka si Reuel. Wala nga reklamo eh. Na nagdagdag asawa si Moses. Pero itong kapatid niya, si Miriam at saka si Aaron, Nagbagulbul. nagbagulbo, nagsalita pa ng ano. Eto, may nagbunga nga ito si Miriam. Yan, kinikitong tuloy. Itong araw lang. Mabuti 7 araw lang. Ngayon, ito naman, nag-utos na si Moses para magtiktik doon sa lupain ng Kanaan. Sa bawat tribo, isa. 12 tribo, 12. Okay, tingnan natin ha. Okay, basa. At sa katapusan ng 40 araw, sila naparoon kay Moises at kay Aaron. At kanilang dinala sa kaniya ang salita ng kanilang mga puso. At 10 sa mga lalaki ang nagdala ng masamang balita sa mga anak ni Israel tungkol sa lupain na kanilang ginalugad na sinasabi, mas mabuti para sa atin na bumalik sa Ehipto kaysa pumunta sa lupain ito. Isang lupain na higante ang naninirahan doon at lalamunin tayo sa mga naninirahan doon. Ngunit si Josue na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephon na kabilang sa mga nag-espiya sa lupain ay nagsabi, ang lupain ay napakabuti. Itong 10, negative. Oo. Mga higanti doon, lalamunin lang tayo. Pero si Joshua at saka si Caleb, positive ang binanggit. Okay, tingnan natin anong positive na binanggit. Kung nalulugod sa atin ng Yahawa, ay dadalhin niya tayo sa lupaing ito at ibibigay sa atin. Sapagkat ito ay isang lupaing inaagusan ng gatas at pulot. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga anak ni Israel at ipinakinggan nila ang mga salita ng 10 lalaki na nagdala ng masamang balita tungkol sa lupain. At narinig ni Yahawa ang mga bulong-bulungan ng mga anak ni Israel at siya'y nagalit at sinumpa na sinasabi, tunay na walang anuman o sinuman sa masamang lahing ito ang makakakita ng lupain mula sa 20 taong gulang pataas, maliban kay Caleb na anak ni Jephon at kay Josue na anak ni Nun. Dalawa lang ang ano. Oh, Dalawa lang sila pinagbigyan. si Moses si Aaron eh. Hindi rin nakapasok eh. Patay din sila eh. Grabe, no? So si Joshua nang namuno. Si Josue. 20 taon. 20 pataas. 20 pataas. Walang makapasok. Walang makapasok. Alam mo ba ano nangyari? Nabasa ko yung advance ito. Bago sila lulusob sa Jericho, sabi, tuloyin mo na itong 20 edad pataas. Tinuli. Next month, lulusob na tayo. Hindi pa gumaling yung tole. Ayun ay kinamatay. Isang buwan po masakit yung pitutoy. Yun lang pala ang dahilan na kaya sila namatay. Kasi sakit eh. Tinuli. Hindi pa maayos Sa magaling. Diyan din pinagaling ng alahayam yun. Kasi 6 na araw pang 7, galing na eh. Ang turi. Isang buwan. Ganon. Isang buwan mahigit yun. Isang buwan may din pag Sugat. Masakit pa yun. Isang buwan yung mahigit. Kasi yung after 1 month saka sila lumusob na. Yung mula sa pagtuli. So mula sa pagtuli, 1 buwan, magaling na ba? Di pa. Di ba? May ano pa yun, may mga sakit, may mga nuka-nuka pa yun. Yan nangyari. Yun ang kinamatay nila. Pag kumilos ka, masakit yun, kaya matigas yung sugat. So, that's why napatay nga sila talaga. Wala. Di talaga na doon pa Di lang talaga pagpasok na sa nakapasok Jericho, pala doon nila na sila Jericho. natigok. Ganon nakita ko sa advance na Grabe, no? Kasi, ito kasi, natakot. Doon sila nakinig sa 10 tiktik na negatibo. Sabi lang, balik na lang tayo sa Egypt. Sa matinding kababalaghan na binigay ni Yahawa, tapos ganun lang kadali, babalik sa Egypt. Walang tiwala na.
That's why nagagalit talaga si Yahweh. Pinatay tuloy sila kasi That's why ang gusto kasi ni Yahweh, yung matino talaga. oo. Yung mga hindi matino, wala talaga yon. Tigukin talaga ni Yahweh yan eh. Grabe na. Opo. Tingnan mo yung paglilingkod, talagang stricto talaga si Yahweh. Okay, tuloy tayo. Ngunit tiyak na ang masamang lahing ito ay mamamatay sa ilang. Sa ilang na ito. At ang kanilang mga anak ay darating sa lupain at kanilang aangkinin ito. Kaya't ang galit ni Yahweh ay nag-alab laban sa mga anak ni Israel. At pinagala niya sila sa ilang sa loob ng 40 taong hanggang sa katapusan ng masamang lahing iyon. Dahil hindi nila sinunod ang Yahweh. At ang mga tao ay nanirahan sa ilang ng param ng mahabang panahon. At pagkatapos ay nagtungo sila sa ilang sa daan patungo sa dagat na pula. Grabe, nagpaikot-ikot. Oh, biro mo ha. Mula sa Egypt, papunta Kanaan, 40 days lang yan eh. Makarating na sila. Dahil sa mga pasaway, instead of 40 days, 40 years. 40 years Apat na na pa, pong ikutan. taon. Para mga matay. Ikot-ikot na lang sila doon. Then para wala talagang matira, ang pinakasolusyon ni Yahweh doon, tuliin. Para doon sa digmaan, patay. O, wala talagang tira. Ganun lang kasimple. Reklamo doon sa karne. Isapoy. Libre na nga sa Libre na nga tinapay. libre na. Pero binigyan sila ng isang buwan Ibig ng karne. Ibig sabihin po galing sila sa Egypt, mayroon pang hindi mga tuli. Oo, may mga hindi pa tuloy doon talaga. Mga lahi ng Israel yun, no? Hindi niya natuli sa way So, talaga. yan. Marunong Kaya- din magtago ng pagkasupot. Sabi ko nga na tayo, nalaman natin na tayo Remnant Hebrew Israelite, tribe of Naphtali, tribe of Sibulon, tribe of Manasseh, talagang lubos-lubusan na natin maglilingkod. Magpakatino tayo. Kaya pasaway tayo, alisin na lang tayo din sa planet Earth. Pero Pauwiin na lang. dahil Remnant naman tayo at saka elect naman, sa langit naman rin mapunta. Sa New Heaven, New Earth, and New Jerusalem, pag doon ka ilagay sa arang, kasama yung mga hayop mo, mga tigre, mga leon, lalaruin ka, wala kang privacy. Mga unggoy, mga aliwas. Iba yung talagang may mansion, may chariot of fire ka pa. Tapos, pwede ka pa gala-gala doon sa parang, sa bangkita. Kasi paglabas mo sa mansion, bangkita agad, makikita mo taga-bangkita eh. Makausap mo. Pero ang taga-bangkita, hanggang bangkita lang siya. Taga-parang, hanggang parang lang. Pero ang taga-mansion, pwede siya makaikot kahit saan-saan. Yan ang advantage sa may mansion sa langit. O, biro mo ha. Amen, mansion. Tingnan mo ha si Moses. Nag-asawa uli. Samantala, Kosita yun, Kos. Sa lahi ni Kosh. Sino ba si Kos? Sino bang asawa ni Kos? Si Miramis. Si Miramis. Sino ang anak nila? Si Nimrod. Sino ang anak ni Nimrod? Si Miramis. Si Tamuz. Si Tamos. Dahil ang Tamos, Fallen Angel. Si Nimrod, hindi. Yung Kas, naghari si Moses ng 40 years. Ayaw niya ng taga-Kas. Pero bandang huli, asawa rin pala eh. Pero hindi nagalit si Hawa kay Moses. Ayaw pa. Nagalit pa kay Aaron, kay Miriam, na nagsalita ng masama against si Moses. Kasi ang leadership ni Moses, matino kasi. Si Aaron kasi malamya eh. Paling-paling eh. Walang strong leadership. Ito naman si Miriam, mabunganga, taratatitat. O, yan. Ang kitong niya, 7 araw lang. Buti
Tinatikim ng 7 araw. Mabuti 7 araw lang, gumaling na mauli. So, gano'n na, tayo talaga, maglilingkod lang talaga tayo ng matino. Ganon. Dito Yaon. nagtapos. Yaon. Tayo ay dadako sa panalangin, Pastor Richard. Terrible. Okay. Sige po. Sama-sama po tayong patuloy na dumulag sa ating alahayam. O Yahawa, na aming alahayam, tunay nga ang iyong mga gawa ay walang sino mang makagagaya, katulad ng aming mga nabasa at napag-aralan sa iyong mga salita sa panahon ni Moses. O aming alahayam, kahanga-hanga kang tunay, dakila at mapangyarihan, walang katulad ang iyong mga ginagawa. Higit sa lahat, ang iyong proteksyon sa mga tunay na mga naglilingkod sa iyo, sa mga lahi ni Israel hanggang sa panahon na ito. O aming alahayam, ikaw lamang ang aming paglilingkuran, lumipas man ang maraming araw. Humingi kami ng paumanin sa iyo na nakapaglingkod kami sa hindi tunay na alahayam gawa ng aming pagkaligaw sa mga minanang relihiyon ng aming bayan. At ganun din ang aming mga mahal sa buhay, mga kapatid at kamag-anak na ngayon ay naglilingkod pa sa kanilang mga baal. O Yahawa, kahabagan po ninyo sila, lingapin ninyo ang kanilang mga buhay at patuloy na masumpungan nila ang tunay mong pangalan sa pamamagitan ng mga inihahayag namin at sinishare na mga mensahe. Katulad, Aba Yahawa, ng mga ginagawa ng ilan sa mga naniniwala sa iyo. Naway basbasan at pagpalain ninyo ang inyong mga salita at sa bawat makakabasa, sa bawat makaririnig kung sila'y remnant. Patuloy niyo pong alisin ang mga talukap sa bulagang espiritual na kanilang nararanasan. At patuloy na masumpungan nila ang iyong salita at ang iyong banal na pangalan ay kanilang tanggapin, ibigin at sambahin ka sa mga araw na ito hanggang sa iyong pagbabalik. O Yahawa, pagpalain mo ang bulwagang ito sa lahat ng oras. Pagpalain mo ang lahat na nag-aaral ng iyong mga salita at patuloy naming asahan ang iyong pagkilos at paggawa sa loob at labas ng kanya-kanya naming tahanan. Sa iyo lamang ang pinakamataas na pagpaparangal, pagdakila at pagluwalhati sa pamamagitan ni Masyay at Yahweh naming tagapagligtas. Yaman.